Hello, ayan. Ang ating punte ay sa Awit chapter 12. 90. Awit 90 verse 12. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Ang sabi po diyan, ipaunawa ninyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Aming mamuhay ng may karunungan. Saglit po tayo manalangin. Father God, muli kami ay nagpapasalamat sa iyong mga salita. Ang salita mo ay pagpapala sa aming buhay. Panginoon, ang aming panalangin sa umagang ito ay ang panalangin po ni Moses. Ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Panginoon, mo pong ipusa amin sa ito. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So kung atin pong titingnan itong verse na ito, ano po ba ang sinasabi rito, no? Po ay nagpapasalamat sa Diyos kung siya mamumuhay. Mamumuhay na makabuluhan, mamumuhay na hindi nasasayang na buhay. So, sa akin pong pag-aaral dito, ay nakita ko po, ang ninanais ni Moses ay makapamuhay layunin. May purpose yung buhay niya. No? So, at makikita natin dito, sa Diyos siya humihingi. Sa Diyos siya humingi ng tulong. Ipaunawa mo nga po sa akin. Ano ba ang halaga ng buhay? Bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid? Lagi ko tanong po tayong sineshare ng good news. Kung sa sarili mo, bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? So, nagtanong po si Moses. Panalangin po ito ni Moses para sa kanya sa Diyos. Kaya nga sa umagang ito, tingnan natin, gaano kahalaga, bakit napakahalaga na malaman natin, masiguro natin, na ang buhay ba natin ay namumuhay ba tayo na may layunin? So ano ba yung sinasabi rito na buhay na may layunin? Namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Namumuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hindi tayo namumuhay sa isang buhay na haka-haka lang. Isang buhay na baka sakali. Isang buhay na hindi sigurado. Isang buhay na bahala na. Di ba? Simple lang ito, pero may gantong klaseng pamumuhay na ipinamumuhay ng tao. Bahala na ang bukas. Bahala na. Di ba? So, hindi po pala dapat ganoon. Ang buhay po ay may dahilan. Hindi po aksidente na nabubuhay sa mundong ito. Meron pong dahilan, may layunin ng Diyos sa buhay po natin. No? So, ito po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Unang-una po, no? Ituro sa atin ng Panginoon. Number 1 po, ang tao ay galing sa Diyos. Ang tao ay galing sa Diyos. Makikita po natin yan sa Awit 90 verse 1 to 2. Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Bago nyo pa likain ang mga bundok at ang mga mundo at ang mundo kayo ay Diyos na. Kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. So, ibig sabihin, nakita ko po rito, bakit? Kasi tinignan ko po yung chapter, yung kabuuan ng chapter 90.
ng ating pong text doon sa verse 12. Tiningnan ko, bakit sinabi ni Moses, bakit ito yung kahilingan ni Moses sa Diyos na ipaunawa sa kanya ang kahulugan ng buhay. Ipaunawa sa kanya, ano bang layunin ng buhay ko? At dito ay makikita natin ang mga kadahilanan. Unang-una, pinapakita dito sa verse 1 and 2 na ang tao ay galing sa Diyos. Hindi tayo aksidente. At hindi rin tayo galing sa unggoy. Na nakalakihan natin. Di ba itinuturo yan sa science? Na nagiging pananaw natin? Hindi po. Tayo po talaga ay may pinagmulan. Hindi tayo sigaw. O ano pa man, kundi ang Diyos mismo ang may likha sa atin, mga kapatid. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi po dyan, pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalongoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Ito po ay nagpapatunay na ikaw at ako ay galing sa Diyos. Na ang buhay natin ngayon hindi aksidente. Ang Diyos talaga ang nagbigay niyan sa iyo at sa akin. At ang buhay na yan ay mayroong purpose o may dahilan bakit ka nabubuhay. May layunin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Unang-una, kaya sinabi ni Moses, Lord, ipaunawa mo sa akin. Ipaunawa mo sa akin paano mamuhay. Kasi alam niya, ang buhay niya ay galing sa Diyos. Ang buhay niya ay hiram lang, galing sa Diyos, mga kapatid. So dapat natin maintindihan yan. No, kaya nga hindi tayo pwede mamuhay sa sarili lang natin. May dahilan bakit tayo namumuhay sa mundong ito. Pangalawa, ang Diyos ay may layunin. Ang Diyos ay may layunin. Kanina sa Genesis chapter 1 verse 26, kitang-kita natin na ang tao ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha. No? Nilikha. So, dito po ay nagpapakita na ang Diyos ay may layunin, may purpose sa buhay natin. Tayo ay espesyal sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, espesyal ka sa Diyos. So mga kapatid, hindi po tayo namubuhay ng ano lang, baka sakali lang. Ano kaya ang magiging buhay ko ito sa lupa? Hindi po. Nilikha po tayo ng Diyos na may layunin ang buhay natin. Nilikha po tayo ng Diyos na meron na po tayong patutunguhan. No, hindi po yung parang nangangapa tayo. Ano ba yung buhay ko? Pinapakita po diyan, no, na meron pong purpose ang Diyos. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? May layunin. May dahilan. May misyon. May misyon ka at may misyon ako sa mundong ito. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Mga kapatid, hindi po nilikha ang tao na masama. Hindi po tayo nilikhang masama ng Diyos. Meron lang nagpasama sa atin. Pero hindi tayo nilikha ng Diyos na masama. At kaya nga, dahil sa nangyari sa atin, ay gumawa ng paraan ng Diyos Ama. Ibinigay niya ang Panginoong Hesus para patawarin ang ating mga kasalanan, para magkaroon tayo ng tinatawag na bagong simula. Muli, makalakad tayo sa
sa original plan ng Diyos sa buhay natin. Kasi yung una ay nasira. Pero ang Diyos kahit kailan, hindi nagbabago yung magandang plano niya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng tao. Kaya nga, gumawa siya ng pagliligtas sa tao. Para ano? Ang sabi diyan, no? Ulitin natin, nilikha tayo ng Diyos, nilikha, kaya lang, nagkaroon ng problema, at sa pakikipag-isa natin. Pero, kahit may problema, gumawa ng paraan ng Diyos, at dahil nakipag-isa, tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Binigyan niya tayo ng bagong simula. Para ano? Para mamuhay ba ulit tayo sa kasalanan? Hindi. Para mamuhay tayo, sabi ro, gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Nais ng Diyos yung buhay natin, kabutihan, ang buhay natin ay maging tama, maayos, maganda. Ang buhay natin, mga kapatid. Pinapakita, yan ang maliwanag. Hindi pinlano ng Diyos na ang buhay natin maging masama. Hindi pinlano ng Diyos na ang buhay natin ay maging magulo ang buhay natin. Hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay mabuti sa buhay natin. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 10, mga kapatid. Yan yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Tingnan natin ang Jeremiah 29:11. Lagi itong binabalik sa atin. Ang sabi diyan, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. Plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Ano po sinasabi diyan? Nilikha tayo, may plano na ang Diyos sa buhay natin. May plano na po ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Sa paglikha niya sa atin. Hindi po tayo nilikha na sinasabi sa atin ng Diyos, ayun na, binigyan na kita ng buhay, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? Hindi. Kahit pagmasdan nyo, nung nilikha ng Diyos, simula nilikha ng Diyos ang tao sa Genesis, hindi muna nilikha ang tao. Anong ginawa? Inihanda muna ng Diyos ang lahat ng bagay, lahat ng kailangan ng tao. At pagkatapos noon, saka nilikha ng Diyos ang tao. Kaya nung nilikha ng Diyos ang tao, meron siyang purpose. Ano yung purpose niya? Pamahalaan ang nilikha ng Diyos. Nilikha siya ng Diyos para i-bless siya ng Diyos. So may purpose na ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. May layunin, maganda ang layunin ng Diyos sa buhay natin. May plano na. Ano ang plano ng Diyos? Masama ba? Ulitin natin. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. Plano para bigyan kayo ng pag-asa, magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan, mga kapatid. At yung plano na yon, alam ng Diyos kung paano yung tutuparin ng Panginoon sa buhay natin. Meron siyang itinakda na mga tamang panahon. Lagi kong sinasabi sa mga kabataan, mga nag-aaral, kasi tinanong din sa akin yan ng mga taga-tansa, pwede nyo po ba kaming payuhan? Ano po ba ang kalooban ng Diyos sa amin? Kayo ba ay nag-aaral? Sabi, opo. So, priority nyo ang mag-aaral. Una ang Panginoon, pangalawa ay yung pag-aaral nyo. Pag-aaral? Bakit? Ano ba ang mangyari? Pag kayo nag-aaral, nagtapos, magkakaroon kayo ng magandang trabaho, magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan. At pag nagkaroon kayo ng magandang kinabukasan, handa kayo magpamilya. Handa na kayo na bumukod sa inyong mga magulang. Hindi kayo mahihirapan. Pag nagsimula kayo ng isang bagong buhay na mayroong pamilya. Kaya nga mga kapatid, dapat talagang ini-align natin yung buhay natin sa gusto ng Panginoon. May plano ka, ay lalo na ang Diyos. Wala pa tayo. Bago pa tayo isililang sa mundong ito, may plano na ang Diyos. Na kailangan lang, lakaran lang natin. At para maganap yung plano na yon sa buhay natin, mga kapatid.
Ang sabi sa Colossus chapter 1 verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita, pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Sapagkat sa pamamagitan niya, ang Diyos ang lumikha sa atin at nilikha tayo para din sa Kanya, mga kapatid. Para sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi pwedeng mahiwalay ang buhay natin sa Diyos. Hindi pwedeng mamuhay tayo na nag-iisa, wala ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, nilikha tayo. Even, pumunta ulit tayo sa Genesis. Nilikha tayo kasama ang Diyos. Kasama ang Diyos. At noong kasama ni Eva at ni Adan, ang Diyos noon, ano ang buhay nila? Maayos ang buhay nila. Pero nung nagsimula sila na mamuhay sa sarili nilang desisyon, sa sarili nilang kagustuhan, ano nangyari? Nagkaroon po ng kalbaryo yung buhay nila. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin kayang mamuhay na hindi natin kasama ang Diyos. Mga kapatid, ang isa sa layunin, bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Para makasama mo ang Diyos. Ang Diyos, hindi lang siya, kasi yung pananaw natin, ang Diyos makakasama natin pag namatay na tayo. Hindi po. Ang Diyos ay pwede nating makasama kahit nabubuhay pa tayo dito sa lupa, mga kapatid. Yun ang gusto ng Panginoon. Tayo, namumuhay kasama ang Diyos, tayo, close tayo sa Panginoon, kilala natin kung sino ang Diyos. Alam natin kung anong layunin niya sa buhay natin. Dapat yun ang isang karunungan na hindi mawawala sa atin, mga kapatid. Kaya nga, saan natin makikita yan? Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, kung maalala nyo, ang salita ng Diyos ay manual ng buhay natin. Diyan natin makikita. Gusto mo ng katotohanan, gusto mo ng maging tama ang takbo ng buhay mo, pumunta ka sa salita ng Diyos. Kung gusto mong malaman kung ano ang mali at tama, pumunta ka. Kasi sabi roon, pagsasaway. No? Gusto mong malaman kung ano ang matuwid na pamumuhay, pumunta ka sa salita ng Diyos. Gusto mong masanay, gusto mong makapamuhay ng tama sa paningin ng Diyos sa tao, sabi diyan, sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, naandyan na po ang manual. Ang kailangan, basahin natin ang manual. Pakinggan natin ang manual. Kaya nga, dapat tayo ay mayroon tayong oras para magbasa ng salita ng Diyos. Magbasa tayo. Kasi diyan ipapakita yung layunin ng Diyos sa buhay. Diyan tayo kakausapin ng Panginoon. Kung ano ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Ang sabi sa Ecclesiastes 12, verse 13 to 14, Ecclesiastes. Ayan. Sabi po dyan, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ano yon? Ano yon? Sabi ni Solomon. Kasi si Solomon, alam nyo, sinubukan niya ang lahat sa mundong ito. Kasi si Solomon ay isang makapangyarihang hari, pinakamayamang hari buhay sa panahon na yon, mga kapatid. Sinubukan niya ang lahat kung ano talaga ang kahulugan ng buhay. Sinubukan niya lahat. Alak, babae, magpatayo ng iba't ibang mga
kung ano mang mga gusto niya. Nasubukan niya ang lahat. Pero alam nyo, kaya nga sabi niya, nabasa mo na ang lahat na ito ang aking huling payo. Ito ang kanyang conclusion. At ang sabi niya doon, walang kabuluhan ng lahat. Hindi siya na-satisfy noong mga bagay na ginawa niya. Tinikman niya sa mundong ito. Kaya niya. Ano mang gustuhin niya, nakukuha niya, mga kapatid, sa panahon na yon. Pero sabi niya, walang kabuluhan ng lahat. Nakita niya, may kulang pa rin sa buhay niya. Nasa kanya ng lahat, may kulang pa rin sa buhay niya. At ito ang kanyang nakita at natutunan. Na bagay na napakahalaga pala sa buhay ng tao. Ang sabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Next. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Mismo si Haring David ang nagsasabi. Si Haring Solomon ang nagsasabi. Si Haring Solomon na lahat na ng masasarap na bagay, magagandang bagay, lahat ng pinangarap, lahat ay nangyari. Pero na-conclude niya ang buhay. Hindi pala dito ang ganap na kasiyahan ng tao. Kundi ang tao ay mamuhay ayon sa layunin ng Diyos. Mamuhay tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Alam nyo, kaya maraming mga tao nag-struggle sa buhay. Struggle sila sa buhay. Kahit may pera, kahit may yaman, struggle pa rin yung buhay nila. Bakit kaya ganon? Nakuha ko na yan. Tumaas na ng tumaas, dumami na ang pera. Pero bakit ganon? Parang habol pa rin siya ng habol. Habol pa rin siya ng habol. Bakit? Kasi hindi yun ang talagang makakasatisfy ang kanyang buhay. Walang iba kundi ang Panginoon. Diba? Yung isda, saan nabubuhay ang isda? Dagat. Alisin mo sa dagat, ilagay mo sa lupa. Mabubuhay siya saglit, pero mamamatay siya. Tayo ganon din. Kulang tayo kapag wala ang Diyos sa buhay natin. At hindi tayo makakaramdam ng satisfaction ng buhay natin kung ang buhay natin ay hindi naka-align sa purpose ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Pangatlo, ang tao ay may hangganan. Alam ba natin yan? O nalilimutan ba natin yan? Kasi, sabi nga, bahala na, baka sakali, haka-haka. Pero alam ba natin na ang buhay natin may hangganan? Ang buhay natin may katapusan? Kaya yun yung panalangin ni Moses. Lord, ipaunawa mo sa akin ang buhay kasi naintindihan niya, pasamantala lang sa lupa. Hindi habang panahon siya mabubuhay sa lupa. Kaya napakahalaga na malaman natin ang purpose ng buhay natin. Kasi ang buhay natin sa mundo, pasamantala, may katapusan. Tingnan natin. Sabi sa awit 90, verse 3 hanggang 10, medyo mahaba. Pero basahin ko na mabilis. Sabi diyan, kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. Verse 4, ang 1,000 taon sa amin ay parang isang araw lang na lumipas sa inyo. Parang ilang oras lang. Akala natin ang haba-haba. Lord, ba't ang haba-haba? Sa Diyos pala. Kung yung 1,000 taon, isang oras lang sa Kanya. Sabi doon, verse 5, winawakasan ninyo ang aming buhay na parang isang panaginip na biglang nawawala.
O para din damon tumutubo, lumalago sa umaga, ngunit kinahapon ay natutuyo at nalalanta. 7. Dahil sa inyong galit, kami ay natutupok, sa tindi na inyong puot, kami ay natatakot. Nakikita nyo ang aming mga kasalanan, kahit na ang mga kasalanang lihim namin ginagawa ay alam ninyo. Verse 9, totoong sa galit ninyo kami ay mamamatay. Matatapos ang aming buhay sa isang buntong hininga lang. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang. Sino bang 70, lampas na ng 70 rito? Ayan. Ayan. Salamat sa pagpapakatuto. Isa may mga tao, ay sabihin, ulaan mo, ay, secret. Secret. No, pero sabi rito, ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang. O, kung malakas pa, aabot ng 80 years o 80 taon. Sino ang gustong umabot ng 80 taon? O, di ba? Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. So, ibig sabihin, sigurado yon. Hindi papalya yon. Isang araw, mawawala tayo sa mundong ito. Pero ang tanong, mga kapatid, tayo ba pag umarap sa ating Panginoon, masasabi ba natin sa Panginoon, Lord, ipinamuhay ko po yung layunin mo sa buhay ko nung ako'y nabubuhay pa. Kasi ang tatanungin sa atin, hindi yung naabot natin. Ang tatanungin ng Diyos sa atin, anak, ipinamuhay mo ba yung kalooban ko? Ipinadala ko yung manual ko eh. Pinadala ko yung manual ko sa lupa. Susukatin tayo ng Diyos sa purpose ng Lord sa buhay natin. O yan yung buhay na ipinamumuhay natin dito sa lupa, mga kapatid. Ang sabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, ang sabi po diyan, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Pagkatapos nito ay ang paghukom ng Diyos. Itinakda. So, ibig sabihin, mga kapatid, alam ba natin yon? Na meron ng itinakda ang Diyos na araw sa buhay natin na tayo ay mawawala dito sa mundo. Bakit? Alam natin. Ngayon, alam natin may hangganan. Pero may kasunod eh. Ang sabi diyan, at pagkatapos nito, ang paghuhukom ng Diyos. So, ibig sabihin, pag tayo namatay, meron tayong tinatawag na pagsusulit. Pagsusulit ay natin. Haharap tayo sa Diyos. Hindi lang pag namatay, di ba? Marami nakalagay sa mga nicho, rest in peace. Rest in peace talaga pag na kay Kristo ka. Pero kung wala si Jesus, hindi natin ginawang Panginoon si Jesus ng buhay natin. Kung tayo nabubuhay sa mundong ito, madadagdagan nyo. No? So, kaya nga, napakahalaga nung bakit ipinanalangin ni Moses yon. Dahil ipinaintindi sa kanya ng Panginoon kung ano ang dahilan kung bakit siya nabubuhay, mga kapatid. So, makita natin dyan. Ang tao ay may layunin. Kung bakit nabubuhay sa mundong ito, meron tayong ipagsusulit sa harapan ng Panginoon. Basahin nyo na lang po ito sa bahay, no? Hindi ko na po naisulat dyan. Mahahaba kasi ito. Pahayag 20, verse 11 to 14.
pahayag, Revelation 20, verse 11 to 14. Pahayag 21, verse 1 to 5. Yung verse 20, kwento ko lang ng konti. Yung verse 20, yung chapter 20, verse 11 to 14, no, ano na yon, tapos na yung bumalik ang Panginoon at humarap, alam nyo, humarap sa Kanya ang lahat ng tao. Lahat ng namatay, humarap sa Kanya. Iba't ibang lahi, nasa harapan niya. At doon, ay talagang sila ay hinatulan ng Diyos. At may pinuntahan ng tao. May pinuntahan ng tao. Yung mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tayo ba nakasulat na ang pangalan natin sa aklat ng buhay? Paano ba kapag si Jesus ay tinanggap mong totoo, personal, bilang Panginoon at hindi lang tagapagligtas, ha? Hindi lang ang gusto natin ay maligtas. Hindi lang ang gusto natin ay mapatawad ang ating kasalanan. Dapat kasama doon sa sinabi ng Panginoon na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon ng buhay natin. At doon sa 21, Revelation 21, 1 to 5. Sabi ron, pagkatapos ng lahat, bumaba ang isang bagong langit at lupa. Sabi ng Panginoon, binabago ko na ang lahat. Ginagawa kong bago ang lahat. Sabi ron, wala nang iiyak. Wala nang anumang bagay na naranasan natin sa mundong ito, hindi na kailanman mararanasan. Doon sa inihanda ng Diyos na isang bagong langit, isang bagong lupa. Sabi ron, papahirin ng Diyos ang mga luha natin. Kaya nga, mga kapatid, napakatindi ng reward ng mga Christian na nananatili hanggang mamatay. Hanggang kamatayan, dapat andon tayo, nananatili tayo sa purpose ng Panginoon sa buhay natin. Last, pang-apat, ang Diyos ang pagkatiwalaan. Ang Diyos ang pagkatiwalaan. Ang isang layunin ng Diyos, nabubuhay tayo sa mundong ito, at sa mundong ito, hindi perfect. Sa mundong ito, lagi may pangangailangan. Sa mundong ito, may mga problema. Lagi may problema. Lagi may sitwasyon. Pero ano ang gusto ng Panginoon? Na pamumuhay na meron tayo. Ang tao ay sa Diyos, sa Kanya lang nagtitiwala. Sa Diyos humihingi ng tulong. Sa Diyos, mga kapatid. Hindi tao, hindi bagay, hindi anuman, kundi ang Diyos ang pinagtitiwalaan natin. No? Ang sabi doon sa awit 90 verse 13 to 17, sabi diyan, Panginoon, hanggang kailan kayo magagalit sa amin? Dinggin ninyo kami, kahabagan kami na inyong mga lingkod. Tuwing umagay, ipadama ninyo sa amin ang inyong tapat na pag-ibig. Upang umawit kami na may kagalakan at maging masaya habang nabubuhay. Bigyan nyo kami ng kagalakan na kasintagal ng panahon na kami ay inyong pinarusahan at pinahirapan. Ipakita nyo sa amin na inyong mga lingkod at sa aming mga sanin lahi ang inyong kapangyarihan at ang mga dakilang gawa. Panginoon namin Diyos, pagpalain nyo sana kami at papagtagumpayin ang aming mga gawa. So, makikita natin dito, ang Diyos ang kanilang nilalapitan, ang Diyos ang kanilang hinihingi ng tulong. Kaya nga, isang purpose ng Lord, kung sasabihin natin, saan ngayon nabubuhay tayo sa mundong ito, saan tayo magtitiwala?
magtitiwala ako sa trabaho, magtitiwala ako sa pamilya ko, magtitiwala. Hindi po masama yan. Kaya lang, lahat ng bagay dito sa mundong ito ay hindi permanente. Nawawala, mga kapatid. Diba sabi ng salita ng Panginoon, ang langit at ang lupa ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos magpakailanman, mga kapatid. So, saan tayo magtitiwala? Saan natin ilalagak ang pag-asa natin? Saan natin ilalagak ang pagtitiwala tulong natin? Doon sa hindi nagbabago. Doon sa nananatili magpakailanman. Diyos lang po yan, mga kapatid. Diyos lang po yan. Tingnan natin ang napakalagang verse na ito. Intindihin yung maigi ito, mga kapatid. Ang sabi sa awit, dito po tayo magtatapos. Awit 91, chapter 91, mahaba rin po. 1 verse 16. Verse 1 hanggang 16. Tingnan nyo po, mahaba. Tiyagaan yung basahin, pakinggan. Kasi sabi rito, ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasan Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Verse 2, masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Verse 3, tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Verse 4, iingatan ka niya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Verse 5 and 6, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit, mga salot na sumasapit sa gabiman o araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Makikita mo kung paano pinarurusahan ang mga taong masasama dahil ginawa mong kanlungan ng Panginoon ang kataas-taasan Diyos na aking tagapagtanggol. Verse 10, walang kasamaan, kalamidad o anuman salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. 12, bubuhatin ka niya upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. Tatapakan mo ang mga leyon at mga makamandag na ahas. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Verse 15, kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Verse 16, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So mga kapatid, apat na nais ng Panginoon na makita ng Diyos na ipinamumuhay natin, yung ating pagtitiwala ay nasa Diyos lamang, mga kapatid. At dito sa binasa natin, nakita natin, anong kaya ng Diyos na gawin sa mga buhay natin. Lahat ng kailangan natin ay makikita mo na andyan. Kayang ibigay ng Diyos sa atin. So mga kapatid, sa umagang ito, ano yung nais ituro ng Panginoon sa atin? Na ang buhay natin, hindi aksidente. Hindi tayo nabubuhay na aksidente lang sa mundong ito. Tayo ay may buhay na may layunin. So ano ang challenge ng Lord sa atin sa umagang ito? Mamuhay tayo sa layunin, sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Siguro, maraming tao, kilala tayo, ano ba ginagawa niya? Every Sunday na lang yan, naandyan. Ano ba yan? Lagi yan, may dalang Bible. Ano ba yan? Kung magsalita, praise the Lord, hallelujah. Ano ba yan? Hindi nila alam kasi eh. Hindi nila alam. Na ikaw, ako, namumuhay kasi tayo sa layunin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo namumuhay sa layunin ng Panginoon, namumuhay tayo ng makabuluhan. Namumuhay tayo ng hindi sayang ang buhay natin. Sabi nga, ano raw ang pinaka-worst na pwede mangyari sa buhay ng tao?
Sabi na iba, yung maipit ng train. Oo nga. No? Yung kainin ng pating. Hindi po. Ang pinaka-worst na pangyayari sa buhay ng tao, na ang tao namuhay sa mundo na hindi niya alam kung ano ang purpose ng buhay niya, namatay siya na hindi nakapamuhay sa purpose ng Diyos sa buhay niya. Yun po ang pinaka worst na pwede mangyari sa tao. Tayong lahat mga matay, iba't ibang kamatayan, yes! Sabihin mo, ang pangit ng kamatayan. Pero alam natin, sa kabilang buhay, maayos ang buhay natin. Bakit? Nakapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Yes, hindi tayo mayayaman. Hindi tayo mayayaman. Mayayaman sila. Huwag tayo mainggit. Dahil ang lahat ng meron sila, hindi po masama. Hindi ko sinasabing masamang maging mayaman. Pero huwag po tayong mainggit. Huwag tayong magreklamo. Kasi lahat ng yan ay pansamantala lang. Hindi po yung permanente. At pag nawala na ang buhay ng may-ari, saan niya iiwan yung kanyang kayamanan? Tayo, meron tayong kayamanan doon sa langit. Kayamanan natin, hindi kayang nakawin. Kayamanan natin, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo na ukol sa Panginoon, lahat yan ay gantimpala. Makikita natin yan lahat. Hindi po sayang, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala. Alam mo ang mga nararanasan namin sa mundong ito, mga nakikita namin, Panginoon. Pero pinapaalala mo sa amin, sinasabi mo sa amin, huwag kami mag-alala. Dahil kami ay nasa tamang pamumuhay, tamang layunin ng aming buhay. Meron kaming kayamanan na hindi kaya tumbasan ng mundong ito. Kayamanan na dadalhin namin hanggang langit. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hindi aksidente. Magpasalamat ka, nagpakilala ang Panginoon. Magpasalamat tayo na ang buhay natin, may purpose ang buhay natin. Sige, awitan natin ang Panginoon. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Amen, Lord. Harapat-dapat ka ng aming pasasalamat. You are worthy. Harapat-dapat ka ng aming pagpupuri, Panginoon. Hallelujah. For from you are all things, and to you salamat. Are all things. Salamat sa napakadakilang layunin ng mga buhay namin, Panginoon. Hallelujah, O God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and
Nagpapasalamat Diyos. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan, kapatid. For the last time, hallelujah! Hallelujah, Lord! You are worthy of it all. Amen, Lord! For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. And, O Lord, Lord, harapat dapat ka ng aming pagpupuri at pasalamat. Dahil ang buhay namin, O Diyos, ay buhay na tutunguhan. Buhay na may layunin, O God. Hallelujah! Ang aming O Diyos, sa umagang ito, tulungan mo kami, O God. Tulungan mo kami. Patulad ng langin ni Moses, patuloy mo pang ipaunawa, ipaintindi sa amin ang purpose ng buhay namin sa mundong ito upang, Panginoon, yun po yung aming lalakaran, yun po yung aming ipapamuhay, Panginoon, upang sa gayon, Lord, nabuhay kami sa mundong ito, buhay na may kabuluhan, buhay, Panginoon, na may totoong natapos, Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon. Salamat. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Patuloy na kayapaan ang maghari po sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, hallelujah. Salamat, salamat. Kayo ang Diyos na laging magpapala, tutulong sa amin habang kami nabubuhay. Sinabi mo yan sa salita. Kayo ang Diyos na nagligtas sa amin. Tungkulin nyo kaming kalingain. Tungkulin nyo kaming iligtas hanggang pumuti ang aming mga buhok, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, salamat po. Salamat. Ito po ang aming panalangin. Pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Bago po tayo mag-small group, tawagin ko po yung mga nanay para po atin po silang may panalangin. Mapagpala po natin sila sa pamamagitan ng panalangin. Sige po, punta po kayo dito sa unahan. Maging yung mga nagse-celebrate ng mga birthday, pwede po bang pagsabayin na natin? Mga birthday celebrant po. Oh, talagang ang mga nanay, maraming mga nanay, maraming mga nanay na nagmamahal sa Diyos. Hallelujah! Sige po.
Ayan, sige po. Mga nasa upuan, pwede po bang iunat natin yung kamay natin sa kanila? Ayan, at talagang i-bless po natin sila sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah, hallelujah. Father God, kami po ay patuloy na naghahandog ng pasasalamat sa araw na ito. Lord, sa mga nanay na nain dito, salamat po sa mga buhay nila, Panginoon, O God. Salamat, salamat, Panginoon. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Panginoon, kaya sa umagang ito, nais po namin kami nakikiisa. Hinihingi na patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Bigyan sila ng kalusugan ng katawan, at kung may mga karamdaman sa oras na ito, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, nagdideklara kami na ngayon ay dumaloy ang kagalingan sa pangalan ni Hesus. Panginoon, bigyan mo sila ng Panginoon ng kapahingahan, Panginoon. Lord, alam mo yung mga kapaguran, kabigatan na meron ng mga puso nila, pero sa araw na ito, maramdaman nila yung kapayapaan mo, maramdaman nila yung kapahingahan mo, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, we pray, Panginoon, maramdaman nila yung yapos mo, Panginoon. Yung yakap mo ngayon, O God. Lord, na mag-aalis po ng mga hirap na nararamdaman nila. Dalangin din po namin, Lord, na bigyan mo sila ng panibagong lakas ng kanilang pananampalataya. Lord, hindi po biro ang maging nanay, Panginoon. Pero Lord, saludo po kami sa katyagaan nila, Panginoon. Sa kahit anuman ang kalagayan ng pamilya, O God, sila, Panginoon, hindi nawawala yung kanilang pagmamahal, Panginoon. Lord, nakikiisa kami sa pinapangarap nila sa bawat pamilya nila. Lord, we ask ang tulong mo na maabot po nila ang mga pangarap nila sa kanilang pamilya. May mga pamilya nagnanais na makasama nila sa iyo, Panginoon, sa paglilingkod, sa pagdalo, Panginoon. Lord, we ask, Panginoon, Lord, tulungan mo sila. May mga problema sa bahay, sa pamilya, sa anak, sa asawa. Lord, tulungan mo sila, Panginoon. At Lord, nagdideklara kami, pagpalain mo ang buhay nila. Nagdideklara kami ng higit sa sapat na probisyon sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, karunungan sa pamamahala sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po sa buhay nila, and even sa mga nagse-celebrate ng kaarawan ngayon. Salamat po sa buhay nila, sa panibagong buhay na pinagkakaloob mo po sa kanila. Lord, alam namin, hindi aksidente, binigyan mo sila ng isang bagong buhay ngayon. Lord, ito ay may purpose, ito ay may layunin, ito ang pinapatupad namin na maipamuhay nila sa panibagong taon na ito ng buhay nila. Una, O Diyos, makapamuhay sila na kasama kayo, Lord, at talagang mas lalo pa na maging malapit sa iyo, O Diyos. O God at Panginoon, talagang maipamuhay nila ang purpose mo sa mga buhay nila sa panibagong taon na ito na dinadagdag mo sa kanilang buhay. At nagdideklara kami, pagpalain mo rin sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. God bless po sa ating lahat. Sige po, balik po tayo sa ating mga small group at ating pong pag-usapan kung ano po yung tinuturo.